GMRC 4, Term 1, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Naisa sa buhay ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa mga sariling kakayahan na wala sa ibang nilalang. Halimbawa, kakayahang magpasiya at umunawa ng damdamin ng iba. Una, na ilalarawan ang mga katangian ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao ay magagamit niya upang mapabuti ang kaniyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. At pangatlo, na kapag aangkop ng mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kaniyang pagkabukod-tangi. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili na may kaugnayan sa sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi lamang sa tao. Isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili na may kaugnayan sa kakayahang mag-isip at magmahal ay pagpili ng tama kahit mahirap ito, dahil alam mong ito ang makabubuti hindi lamang sa iyo kundi pati sa ibang tao. Halimbawa, kahit tinutukso ka ng iba na gumawa ng mali, tulad ng pandaraya sa pagsusulit, pinipili mong maging tapat. Ipinapakita nito na ginagamit mo ang iyong kakayahang mag-isip o pagkilala sa tama at mali at magmahal o paggalang sa sarili at sa kapwa. Kaugnay na paksa bilang isa. Katangian ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang. Katangian ng tao. Ang katangian ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang ay tumutukoy sa mga kakayahan at ugali na tanging tao lamang ang may ganap na kakayahang gawin. Ipinapakita nito na ang tao ay may kakayahang mag-isip ng malalim at magmahal ng may malasakit, kaya nagagawa niyang magpasya kung ano ang tama at mali, umunawa sa damdamin ng iba, at gumawa ng mabuti hindi lang para sa sarili kundi para sa kapwa. Narito ang mga halimbawa ng mga katangian ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang. Halimbawa, katangian ng mga miyembro ng ating pamilya. Una, si nanay. Ang katangian ni nanay ay mapagmahal at maalaga. Ipinapakita niya ang kakaibang kakayahan ng tao na magmahal ng walang kapalit at mag-alaga ng pamilya. Pangalawa, si tatay. Ang katangian ni tatay ay responsable at masipag. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang mag-isip upang magdesisyon para sa kapakanan ng pamilya. Pangatlo, si kuya. Ang katangian ni kuya ay maaasahan at matiyaga. Maaasahan siya sa pagbabantay ng kanyang mga kapatid na may pagtitiyaga. Pang-apat, si ate. Ang katangian ni ate ay masipag at matulungin. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay na may kasipagan. At panglima, si bunso. Ang katangian ni bunso ay masayahin at may kakayahang magpatawa. Nagpapakita siya ng saya at lambing na nagpapagaan ng damdamin ng pamilya. Ang sumunod naman na halimbawa ay ang katangian ng ating mga kaklase at mga kaibigan. Ang mga pangalan na aking ibibigay ay mga halimbawa lamang. Una, si Juan.
Ang katangian ni Juan ay matalino at mapanuri, mahusay gumamit ng isip sa paglutas ng problema. Pangalawa, si Maria. Ang katangian niya ay maawain at mapagmahal, laging handang tumulong sa nangangailangan. Pangatlo, si Pedro. Ang katangian ni Pedro ay masipag at determinado, hindi sumusuko sa mga hamon. Pang-apat, si Ana. Ang katangian ni Ana ay malikhain, mahusay mag-isip ng bagong ideya at solusyon. Panglima, si Mark. Ang katangian ni Mark ay responsable, marunong tumupad sa kanyang tungkulin. Pang-anim, si Liza. Ang katangian ni Liza ay maunawain, marunong makinig at umintindi sa damdamin ng iba. Pangpito, si Carlo. Ang katangian ni Carlo ay matapat, pinipili ang tama kahit mahirap. Pangwalo, si Jenny. Ang katangian ni Jenny ay palakaibigan, marunong makisama at magpakita ng kabutihan sa iba. Pangsyam, si Paul. Ang katangian ni Paul ay matyaga, patuloy na nagsisikap upang makamit ang kanyang layunin. At pangsampu, si Grace. Ang katangian ni Grace ay mapagbigay, handang magbahagi ng oras at tulong sa kapwa. Ang sumunod naman na halimbawa ay katangian ng ating mga bayani. Una, si Jose Rizal. Ang katangian ni Dr. Jose Rizal ay matalino at makabayan. Ginagamit ang kanyang isip sa pagsusulat upang ipaglaban ang kalayaan. Pangalawa, si Andres Bonifacio. Ang katangian niya ay matapang at makatarungan. Ipinaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Pangatlo, si Emilio Aguinaldo. Ang katangian niya ay leader at matatag. Ginamit ang kakayahang mag-isip sa pamumuno sa bansa. Pang-apat, si Apolinario Mabini. Ang katangian niya ay mapanuri at matalino. Mahusay magplano at magbigay ng payo para sa bayan. Panglima, si Melchora Aquino. Ang katangian niya ay mapagmahal at mapag-aruga. Tumulong sa mga revolusyonaryo kahit may panganib. Pang-anim, si Marcelo H. Del Pilar. Ang katangian niya ay matalas ang isip. Ginamit ang panulat upang ipaglaban ang karapatan. Pampito, si Graciano Lopez Haina. Ang katangian niya ay mahusay magsalita. Ginamit ang talino sa pagpapahayag ng katotohanan. Pangwalo, si Gabriela Silang. Ang katangian niya ay matapang at determinado. Ipinagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Pangsyam, si Antonio Luna. Ang katangian niya ay disiplinado at matalino. Ginamit ang kaalaman sa agham sa pakikipaglaban. At pangsampu, si Gregorio del Pilar. Ang katangian niya ay magiting at makabayan, handang magsakripisyo para sa bansa. Ilan pang halimbawa ng mga katangian ng tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. May pagmamahal sa bayan. May pananalig sa Diyos. May tiwala sa sarili. May kalinisan. May karunungan. Mabuting katiwala. Mapagmalasakit. Matipid. Mapagpakumbaba. Mapagpasalamat. Mapagpasensya. Mapanagutan. Masunurin. At magalang. Ngayon ay magkaroon tayo ng pangkatang gawain. Panuto, gawin ang sumusunod ng bawat pangkat. Ang buong klase ay bubuo ng 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng pangalan. Ang unang pangkat ay pangkat ng pamilya. Ilista ang miyembro ng inyong pamilya at ilarawan ang mga katangian nila na nagpapabukod tangi sa kanila sa ibang nilalang.
Para naman sa pangalawang pangkat, ito ay pangkat kaklase. Maglista ng 10 sa inyong mga kaklase at ilarawan ang mga katangian nila na nagpapabukod tangi sa kanila sa ibang nilalang. At para naman sa ikatlong pangkat, ito ay pangkat bayani. Maglista ng pangalan ng 10 bayani at ilarawan ang katangian nila na nagpapabukod tangi sa kanila sa ibang nilalang. Kaugnay na paksa bilang 2. Sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Sa araw na ito, inaasahang makapagpapaliwanag sa sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao ay magagamit niya upang mapabuti ang kaniyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa pagsasama ng kakayahan sa pag-iisip at pagmamahal, ang tao ay may kapangyarihang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kanilang katalinuhan, mga damdamin, at pag-unawa, ang tao ay maaaring magtagumpay sa personal na pag-unlad at sa pagpapanatili ng mas makabuluhang mga ugnayan sa kanyang paligid. Tunay nga na may mga natatanging kakayahan ang tao na hindi matatagpuan sa iba pang anyo ng buhay sa mundo. Kilalanin natin ang 2 pangunahing aspeto. Mayroong 2 pangunahing aspeto. Ang 2 pangunahing aspeto ay ang pag-iisip at pagmamahal, ay nagbibigay daan sa tao na mapabuti ang sarili at ang kanilang ugnayan sa iba. Ang kakayahang mag-isip at kakayahang magmahal ang susi rito. Ang unang aspeto ay ang kakayahang mag-isip or cognitive abilities. Ang kakayahang mag-isip ay nagpapaangat sa tao mula sa iba pang mga nilalang at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapasidad na magplano, magsuri at magdesisyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng kaniyang katalinuhan, maaaring gawin ng tao ang sumusunod. Una, kakayahan sa pag-aaral at pagsusuri. Sa pamamagitan ng kanyang kakayahang mag-isip, ang tao ay may kakayahang mag-aral at pumukaw ng kaalaman. Ipinapakita nito na ang tao ay maaaring magpatuloy sa pag-aaral at pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng buhay. Pangalawa, kakayahan sa pag-aalala at pagpaplano. Ang tao ay may kakayahang mag-isip tungkol sa hinaharap, mag-isip ng mga solusyon sa mga problema at magplano ng mga hakbang upang makamit ang mga layunin. Ito'y nagbibigay daan para sa pagpapalakas ng kakayahan sa pag-organisa at pagtitiwala sa sarili. Pangatlo, kakayahan sa kritikal na pag-iisip. Ang kakayahan ng tao na mag-isip ng kritikal ay nagpapahintulot sa kanya na suriin ang mga impormasyon, tumingin sa iba't ibang perspektibo at piliin ang mga pinakamahusay na pagkilos. Ito ay napakahalaga sa paggawa ng mga mabuting desisyon. Pang-apat, kakayahan maging abstrakto. Ang tao ay may kakayahang mag-isip ng may konsepto at ideya na nasa loob ng kanilang isip lamang, kahit wala itong pisikal na anyo. At panglima, kakayahan sa konseptualisasyon. Ito'y nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng malalim na pangunawa sa mga konsepto tulad ng katarungan, pag-ibig at kagandahan. Ang pangalawa namang aspeto ay ang kakayahang magmahal or capacity to love. Ang pagmamahal ang nagbibigay buhay sa karanasan ng tao at ito ay isang natatanging kakayahan na nag-uugnay sa kanya sa kapwa. Ang pagmamahal ay naglalagay ng halaga sa ugnayan, nagbibigay inspirasyon at nagpapalalim sa pag-unawa. Sa pamamagitan ng kakayahang ito, ang tao ay maaaring may una, kakayahang maging mapagkawang gawa.
Ang pagmamahal ay nagbibigay inspirasyon sa tao na magkawang gawa at magbigay sa iba. Ito'y nagpapalakas sa kahalagahan ng pagtulong at pagpapakita ng malasakit sa iba. Pangalawa, kakayahang magbigay pansin at makinig. Ang pagmamahal ay nagpapakita sa tao ng kahandaan na magbigay pansin sa iba at makinig sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay nagpapabuti sa kalidad ng ugnayan at komunikasyon. Pangatlo, kakayahan sa pag-unawa at empatiya. Ang pagmamahal ay nagbibigay daan para sa pag-unawa at pagmamalasakit. Ito ay nagpapalawak sa kakayahang maunawaan ang mga damdamin, pangangailangan at karanasan ng iba. Pang-apat, kakayahan sa pagmamalasakit. Ang pagkamalasakit ay nagpapahayag ng pag-alala at pagmalasakit sa kapakanan ng iba. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na tumulong, magbigay suporta at maging mapagmahal sa kapwa. At panglima, kakayahan sa pag-unawa sa diversidad. Ang kakayahang magmahal ay nagpapalawak din ng ating pangunawa sa mga taong may iba't ibang pananaw, kultura at karanasan. Ito ay nagpapalalim sa ating ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawain. Panuto, pagtapat-tapatin. Ang sumusunod ay halimbawa ng mga kakayahan na natatangi sa tao. Itapat ang nasa ikalawang hanay sa tama nitong halimbawang kakayahan sa unang hanay. Ilagay ang letra ng tamang sagot sa patlang. Sa unang hanay, makikita ang mga sumusunod na kakayahan. Sa ikalawang hanay, nakasulat ang dalawang pangunahing aspeto. Letter A, ang kakayahang mag-isip, at letter B, ang kakayahang magmahal. Mga bata, maaari ninyong i-pause ang video upang mapag-isipan ninyo ang inyong isasagot. Para sa unang bilang, kakayahan maging abstrakto. Anong aspeto ito? Ito ba ay kakayahang mag-isip o kakayahang magmahal? Magaling! Ang sagot ay letter A. Ito ay kakayahang mag-isip. Pangalawang bilang, kakayahan maging magkawang gawa. Ito ba ay letter A, kakayahang mag-isip o letter B, kakayahang magmahal? Magaling! Ang sagot ay letter B, kakayahang magmahal. Pangatlo, kakayahan sa konseptualisasyon. Ito ba ay letter A, kakayahang mag-isip o letter B, kakayahang magmahal? Tama! Ito ay letter A, kakayahang mag-isip. Pang-apat, kakayahan sa kritikal na pag-iisip. Ito ba ay letter A, kakayahang mag-isip o letter B, kakayahang magmahal? Tama, ito ay letter A, kakayahang mag-isip. Panglima, kakayahan sa pag-aalala at pagpaplano. Ito ba ay letter A, kakayahang mag-isip o letter B, kakayahang magmahal? Tama, ito ay letter A, kakayahang mag-isip. Pang-anim, kakayahan sa pagkamalasakit. Ito ba ay letter A, kakayahang mag-isip o letter B, kakayahang magmahal? Tama, ito ay letter B, kakayahang magmahal. Pampito, kakayahan sa pag-unawa at empatiya. Ito ba ay letter A, kakayahang mag-isip o letter B, kakayahang magmahal?
Tama, ito ay letter B, kakayahang magmahal. Pangwalo, kakayahan sa pag-unawa sa diversidad. Ito ba ay letter A, kakayahang mag-isip, o letter B, kakayahang magmahal? Tama, ito ay letter B, kakayahang magmahal. Pangsyam, kakayahang magbigay pansin at makinig. Ito ba ay letter A, kakayahang mag-isip, o letter B, kakayahang magmahal? Tama, ito ay letter B, kakayahang magmahal. At pang-10, kakayahan sa pag-aaral at pagsusuri. Ito ba ay letter A, kakayahang mag-isip, o letter B, kakayahang magmahal? Tama, ito ay letter A, kakayahang mag-isip. Para naman sa pagsasanay, pagpipili. Piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bilang. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Una, ang kakayahan ng tao na tumingin sa iba't ibang perspektibo. Letter A, abstrakto. B, pag-aalala at pagpaplano. C, kritikal na pag-iisip. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, kritikal na pag-iisip. Pangalawa, ang tao ay may kakayahang mag-aral at pumukaw ng kaalaman. A, pag-aaral at pagsusuri. B, konseptualisasyon. C, pag-aalala at pagpaplano. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, pag-aaral at pagsusuri. Pangatlo, ang tao ay may kakayahang mag-isip kahit wala itong pisikal na anyo. A, kritikal na pag-iisip. B, abstrakto. C, pag-aaral at pagsusuri. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, abstrakto. Pang-apat, ang tao ay may kakayahang mag-isip tungkol sa hinaharap. A, konseptualisasyon. B, pag-aalala at pagpaplano. C, abstrakto. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, pag-aalala at pagpaplano. At panglima, malalim na pangunawa sa mga konsepto tulad ng katarungan, pag-ibig at kagandahan. A, pag-aaral at pagsusuri. B, kritikal na pag-iisip. C, konseptualisasyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, konseptualisasyon. Lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip o sa Ingles ay cognitive abilities at ito'y ibinabahagi at itinatanghal tanda ng kaniyang kakayahang magmahal or capacity to love. Kaugnay na paksa bilang 3. Kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kaniyang pagkabukod-tangi. Sa araw na ito, kayo ay inaasahang makapag-aangkop ng mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kaniyang pagkabukod-tangi. Ang kakayahang mag-isip at magmahal ay dalawang pangunahing aspeto ng kahalagahan ng tao bilang isang individual na may malalim na ugnayan sa iba't ibang aspeto ng buhay.
Ang mga kakayahang ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mundo, sa ating mga sarili at sa mga ibang tao sa paligid natin. Kilalanin natin ang ilang bukod-tanging kilos ng tao na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal. Una, pagkamalasakit. Kilos na nagpapahayag ng pag-alala sa kapakanan ng iba. Pangalawa, magkawang-gawa. Kilos na nagbibigay ng gawang pagtulong sa iba. Pangatlo, pag-unawa sa diversidad. Kilos na nagmamahal sa iba't ibang pananaw, kultura at karanasan. Pang-apat, magbigay pansin at makinig. Kilos na kahandaan sa mga pangangailangang komunikasyon. Panglima, pag-unawa at empatiya. Kilos na maunawaan ang mga damdamin, pangangailangan at karanasan ng iba. Sa pangkalahatan, ang kakayahang mag-isip at magmahal ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging mas matalino, maunawaan ang mga iba't ibang aspeto ng buhay at magkaroon ng mas makabuluhang ugnayan sa kapwa. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng mabuting pagkatao at pagiging mahusay na kasapi ng lipunan. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawain. Ang gawaing ito ay tinatawag na word hunt. Hanapin sa chart ang 5 bukod-tanging kilos ng tao na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal. Bilugan sa chart at isulat sa patlang ang tamang mga sagot. Mga bata, i-pause ang video na ito upang makita ninyo ang mga tamang sagot. Kung natapos na ninyo ang gawaing ito, ngayon ay ipapakita ko na ang mga sagot. Ang mga kilos na ito ay: una, pagmamalasakit. Pangalawa, magkawang-gawa. Pangatlo, pag-unawa sa diversidad. Pang-apat, magbigay pansin at makinig. At panglima, pag-unawa at empatiya. Para naman sa pagsasanay, ito ay pagpipili. Piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bilang. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Una, kilos na nagbibigay ng gawang pagtulong sa iba. Letter A, pagkamalasakit. B, magkawang-gawa. C, pag-unawa sa diversidad. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, magkawang-gawa. Pangalawa, kilos na kahandaan sa mga pangangailangang komunikasyon. A, magbigay pansin at makinig. B, pagkamalasakit. C, pag-unawa at empatiya. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, magbigay pansin at makinig. Pangatlo, kilos na maunawaan ang mga damdamin, pangangailangan at karanasan ng iba. A, magkawang-gawa. B, pag-unawa at empatiya. C, magbigay pansin at makinig. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, pag-unawa at empatiya. Pang-apat, kilos na nagpapahayag ng pag-alala sa kapakanan ng iba. A, pag-unawa at empatiya. B, pag-unawa sa diversidad. C, pagkamalasakit. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, pagkamalasakit. At panglima, kilos na nagmamahal sa iba't ibang pananaw,
kultura at karanasan. A. Pag-unawa sa dibersidad. B. Magbigay pansin at makinig. C. Magkawang gawa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pag-unawa sa dibersidad. Para naman sa pagsusulit, piliin ang tamang sagot at isulat sa iyong sagutang papel. Una, ano ang ibig sabihin ng kritikal na pag-iisip? A. Pagsunod sa utos ng iba nang walang tanong-tanong. B. Pagsasagawa ng matinding pagsusuri sa sariling kakayahan. C. Pagsusuri at balansehin ang ebidensya at argumento bago magdesisyon. D. Pagtanggap ng impormasyon ng walang pag-aalala sa kredibilidad nito. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pagsusuri at balansehin ang ebidensya at argumento bago magdesisyon. Pangalawa, ano ang empatiya? A. Kakayahang mag-isip ng malalim. B. Kakayahang manghula sa nararamdaman ng iba. C. Kakayahang maging malikhain sa pagpapahayag ng damdamin. D. Kakayahang unawain at maramdaman ang nararamdaman ng iba. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Kakayahang unawain at maramdaman ang nararamdaman ng iba. Pangatlo, paano ginagamit ng tao ang kakayahang magmahal sa pakikipag-ugnayan sa iba? A. Sa pamamagitan ng pagiging mahigpit sa kanilang opinyon. B. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang bagay sa kabutihan ng iba. C. Sa pamamagitan ng pagiging madamdamin sa lahat ng pagkakataon. D. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa damdamin at pangangailangan ng iba. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa damdamin at pangangailangan ng iba. Pang-apat, anong uri ng kakayahang mag-isip ang nagbibigay sa tao ng kapasidad na suriin ang mga bagay ng masusi? A. Kritikal na pag-iisip. B. Pag-iisip ng abstrakto. C. Malikhain na pag-iisip. D. Kakayahang mag-isip ng masalimuot. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Kritikal na pag-iisip. At panglima, bakit mahalaga ang kakayahang magmahal sa pag-unlad ng relasyon? A. Ito ang nagpapalakas sa galit at pag-aaway. B. Ito ay nagpapatibay sa pag-unlad ng relasyon. C. Ito ay hindi nagbibigay daan sa patuloy na pagmamahal. D. Ito ay minsang nagbibigay inspirasyon sa pagtulong at pag-unawa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ito ay nagpapatibay sa pag-unlad ng relasyon. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!